Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Samantala, nanindigan at matapang na hinamon ni Senator Risa Hontiveros itong si Pastor Quiboloy na humarap sa Senado ngayong darating na March 5 para sa pangalawang pagdinig. Ayon kay Hontiveros, hindi siya magdadalawang isip na ipaaresto itong si Quiboloy kahit marami pa itong koneksyon. Hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingining, tumindig laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang humarap itong si Pastor Quiboloy sa Senado at sagutin ang mga akusasyon sa kanya o dapat na manatili siya na magtago base na rin sa kanya mga naunang pahayag? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang usapin na nabigyan sila ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Inamin nito na mayroon siyang mahigit 500 klase ng baril dahil bahagi ito ng kanyang koleksyon. Yung mga ito umano ay may dokumento at maging siya ay may sariling personal na baril bilang proteksyon. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. I have about more than 500 firearms registered. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun only one of the entire collection maski mag-abot ng 50 million. Bahagi yan ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Ipinagtanggol din ito si Quiboloy kung saan kaya ito nagtatago ay dahil sa may banta sa kanyang buhay. Hindi rin anya ito dapat na pilitin na dumalo sa pagdinig ng Senado dahil ang nasabing usapin sa kanya ay hindi naman may tuturing na national interest. Kaugnay niya, narito pang patuloy ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte. The problem is, if you amend the Constitution and you are the incumbent president, well, I could not really say that I can validate his statement independently, yung salita niya. But what I can say is that maybe somehow his life is in danger. Alam mo, ang kaso niya sa Amerika hindi naman dito. Wala naman kaso ni Presidente si Pastor Quiboloy dito. Malit na kaso yan. America would not go into that. America would not waste its time violating a law na ano.
Bagi pa yan ang mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nagpatinag si Senator Risa Ontiveros sa pagsapina kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay para mapilitan na itong humarap sa susunod nilang pagdinig. Nakatakda sa Marso 5 ang ikatlong hearing ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan mismo ng Senadora. Iginit nga ng mambabatas ang kapangyarihan ng kanyang komite na pwersahin na dumalo sa kanilang pagdinig ang isang testigo kahit pa marami itong mga koneksyon. Tulad ng ibang testigo anya ay iginagalang nila ang constitutional rights ni Kibuloy pero hindi anya siya mas mataas pa sa batas. Ayon pa kay Senator Ontiveros, isa lamang ang hinihingi niya sa religious leader. Ito ay ang dumalo sa ikinakasang investigasyon ng Senado para naman marinig din ang kanyang mga tugon doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation in aid of legislation. And it has the power to compel the attendance of witnesses, no matter how well connected they are. In the past, cabinet officials, lawmakers, and an incumbent Senate president, and even a former president, have submitted to Senate subpoenas and appeared as witnesses. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingining, tumindig laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng kanilang ipinadalang sampina dito kay Pastor Kibuloy. Hinikayat naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang payo ng kaniyang legal team ukol sa pag-imbestiga ng International Criminal Court sa mga naganap noon sa kampanya ng gobyerno niya laban sa iligal na droga. Sinabi nito na sundin na lamang ni Pangulong Marcos ang anumang suwestyon ng kaniyang legal counsel at hayaan na lamang siya. Pagtitiyak pa ng dating Pangulo na kaya niya ang kaniyang sarili kahit ano paman ang gawin ng International Criminal Court. Hinamon pa ng dating Pangulo ang International Criminal Court na magtungo na lamang sila sa Davao City at handa siyang harapin ang mga ito. Kaugnay niya, narito ang bahagi nga ng pahayag ni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito yan. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Kaya kong saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalvage na mong yawa mo. Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakutulong. Look, idiot, if you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayong pumunta dito sa bayan ko. Yan po ang mga maanghang na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa nga rin yan sa investigasyong isinasagawa ng International Criminal Court pahinggil pa rin sa war on drugs ng dating Duterte administration. Wala na, kasi dapat doon, elected ka doon lang. But if you can do it na i-amend mo, but the problem is, if you amend the Constitution and you are the incumbent president, you have all the resources to get what you want. Kaya mong bilihin pati yung barangay captain, so what result would you want? Huwag na tayo magbulahan dito sa Pilipinas. Sabihin mo, ipadaan natin ng referendum, plebiscito. Bilat. Kung
gusto ng presidente, the resources are there for him to utilize. Pagkabobo naman niya pag hindi mo matalo pa siya. Whatever it is, a referendum or a plebiscite or a result of a votation or whatever. Are you saying that if they're going to amend, it's going to be a done deal because he is the president? I am saying that it's not the time to make changes in the Constitution. The Constitution is good, very good, the best that we have ever produced. Do not, pati congressman, pati masama talaga, ano, wala, ganito na lang, gusto mong baguhin, from ngayon 6 years, you make it 10 years for one term. Maganda. Pero baka sa panglatlong dekada na yan, huwag ngayon. Kung meron man tayong gawin, hindi para sa atin, para na sa mga ating anak. Huwag para sa atin, kasi yan, that would trigger a lot of friction in society. Magkakaroon ng initanay. And hindi lang man tayo, buti sana kung kami lang mga politiko. You have to deal with the population, you have to deal with religion, kasi ang religion naman, you have to deal with the military, you have to deal with the police, you have to deal with the security guards, you have to deal with the CAFGO. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very stupid proposition. It's silly. Bakit ba si Pastor magbigay ng baril sa akin? Sama siya makuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about almost more than 500 firearms registered. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun, only one of the entire collection, maski mag-abot ng 50 million. You're only allowed by the authorities to carry one gun, not even a rifle. Hunting, maybe. Shotgun, okay. But military hardware, no. Wala nga ako eh. All that he had before was military, pero MR. Because sitwasyon, alam mo na, mayor ka, punta ka ng bukid, hindi mo na malaman kung sino yung kalaban mo. Hindi mo talaga alam kung sino ang gustong gorgor sa iyo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Here, peace out.